Ayan, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, mga kapatid, sa pananampalataya. Tayo po muli ay nasa ating ah, daily na gawain, ang ating 8 p.m. daily fasting and devotion. At tayo po ay merong again na exciting and napaka-interesting na tema po para sa week po ito. It's about servanthood. Ayan, bilang tayo pong lahat ay mga lingkod ng Panginoon, ah, mahalaga po na unawaan natin ito sa puso po natin about po sa mga bagay na ito. Kaya bago po natin simulan ang ating gawain, ah, tayo po muna ay umusan ng ikling panalangin para po sa ating pagbabahagi at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yes, Lord God, we thank you po sa umagang ito, Lord God, sa gabing ito, whatever anytime man po mapanood ito ng aming mga kapatid, Lord God. Salamat po sa buhay po, Lord God, ng bawat isa, sa pagpapala mo, Lord God, sa iyong salita na patuloy naming nakakasama sa bawat araw at siyang nagiging gabay po namin sa lahat ng ginagawa po namin, Panginoon. Lord, dalangin ko po na kami ay patuloy mong tulungan, Lord God, sa aming paglakad sa bawat araw, Lord God. Maging ako po ang iyong lingkod, Lord God, na siya magbabahagi po na short devotion, Lord God, about servanthood. Lord God, we thank you po, Lord God, sa pribilehiyong ito na muli magamit mo ang iyong lingkod, Lord God, sa pagbabahagi po sa kanyang kapwa upang magbigay po, Lord God, ng karagdagan ng kaalaman, Lord God, and maaaring makapagpalakas ng aming spiritual, Lord God, and encouragement, Lord, when we feel yung pagkalayo na po, Lord God, sa responsibility pong ito namin sa inyo, Panginoon. We thank you, and dalangin ko na sa gabing ito, Lord, ikaw po ang sumama sa aming lahat. Ikaw po ang magpagaling, Lord God, sa aming mga kapatiran na nakakaranas po ng hindi magandang kalusugan. Yung sa mga oras ito, gawin din po ang kanilang mga mag-anak, Lord. Ikaw po mag-provide ng kagalingan sa kanila, and even sa iba pa po nilang pangangailangan, Lord, when ito man po ay sa financial, Lord God, or sa pagkaayos ng mga relasyon, Panginoon. Lord, we know that ikaw ang God of order, Lord God, and we love your creation, kaya ikaw po ang tutulong sa amin, Lord God, sa mga bagay pong ito na aming siyang dinadalangin. Maging tapat lamang po kami sa iyo, gaya po sa iyong salita, Lord God. Thank you, Lord, for today, Lord God. This always pray, and in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ayan po, napaka-interesting ng ating topic po nga na ngayong week. It's about servanthood or paglilingkod, pagiging isang lingkod, or alipin. But bago po yun, let's magbigay po muna tayo. Ibigay natin yung kasing kahulugan ng salitang servanthood. Pili lang po tayo ng dalawa. Marami daw po itong katumbas, sabi po ni Google Dictionary, ni Merriam-Webster. Sabi po, in Greek, the primary word for servanthood is doulos. Yan, doulos po, which directly translate to slave or bond servant. Yan po, mga alipin sila. It describe a person who has completely surrendered their rights to a master, dedicating their life to another's will. Then, sa kabilang banda naman po, isa pang translation nito is diakonos. Ayan, medyo familiar po tayo, di ba, sa word na diakonos. Ito po, ang diakonos naman po focuses on the act of serving rather than a state of ownership. It originally mean waiting tables and is also the root of the word deacon. Yan na po. Diakonos or deacon. Sa nagdaan po na mga kape, mga nag-share na rin po ng about dito sa servanthood. Marami po tayong natutunan, di ba? Na tayo bilang servant, as alipin,
tayo po'y pinagbili ng Panginoon, di ba? Siya na po ang ating master. Dahil po sa halaga, tayo po ay kanyang binili. Kaya karapat dapat po na siya ay ating pagsilbihan. And one also thing na paano natin mapagsisilbihan ng Panginoon is by serving others. Pero yan po, mga bagay na yon ay na-share na po, napaliwanag na po, mas malaliman ng ating mga kapatid din po dito sa pananampalataya na mga nauna po na nag-share about um, servanthood. And also, in ancient Greece, the word originally described a waiter or someone carrying out tasks for the benefits of others. In early Christianity, it involves a broader term describing anyone who ministers, mga naglilingkod po, nagsiserve, mga lingkod, at tumutulong po uh, inside the church. Kaya po, mag-focus po tayo dun sa pangalawa na Greek meaning about servanthood nga po, which is yung diakonos or in English, deacon. Sila po, yung mga familiar naman po tayo, di ba po, sa context ng Bible, di ba po. Yun po, yung focus po tayo doon sa deacons. Sabi po doon, sila daw yung model servants appointed to a local church office. They are deployed to assist the pastors or elders by protecting church unity, organizing practical service and meeting tangible things. Sabi po doon, merong story sa Bible na nasa New Testament na about sa mga diakonos or sa mga servant nga po inside ng church. Diba po? Sige po, basahin na lang po natin doon sa aklat po ng mga gawa, chapter 6. Yan po, verses 1 to 7. Basahin ko na lang po para sa ating kapakanan nating lahat. Ang pagpili sa 7 tagapaglingkod. Ito po, marirelate po natin siya in deacon or deaconhood. Yan po, sabi, sa pagpili sa 7 tagapaglingkod. Habang patuloy na dumarami, yung mga alagad nagkaroon ng reklamo laban sa Hebreo, ang mga Helenista. Sinabi nila ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi na ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita. Nalulugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na hinikayat sa pananampalatayang Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y pinanalangin at pinatungan ng kamay. Patuloy nga na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. At maraming paring Hudyo ang naniwala sa magandang balita. Kaya po natin pinagpukusan yung pangalawa, yung about sa diakonos, diba po, or deacon. Though tayo po sa church ay may iba-ibang mga katungkulan po. Iba-iba po tayo ng katungkulan, but napaka-importante po yung sa part po ng deaconhood. Kasi po, diba, aside from our pastors, na ano rin natin doon sa story, di ba po, silang sumalo sa mga ibang tungkulin po para patuloy pa rin ng pangalagaan ang iglesia po nung time na iyon, nung nagkaroon ng problem, di ba po, kasi in the body of Christ, sa church, may iba-iba pong tungkulin ng bawat lingkod, di ba po, tayo ay body of Christ, tayong lahat, so may kanya-kanya tayong function, merong ulo, merong kamay, merong bibig. At in this instance po, itong mga deacons ay maaari natin silang
i-compare o halintulad po sa mga kamay. Di ba po, sila ang helping hands na silang tumutulong kumikilos po sa, 'di ba, sa mga nasa loob and even outside ng uh, church. But they were more focused inside the church. So, doon po, kaya maaari nating maano yung servanthood. I-breakdown po natin yung pangyayari po doon sa Acts chapter 6 verses 1 to 7. Mapapansin po natin doon, merong problem, 'di ba po? Yung church member ay sobrang dumarami. Mabilis na dumami na nagkadahilan upang magka-problem sila sa pamamahagi ng mga pagkain doon sa may nagreklamo nga po, 'di ba, yung Greek speaking na mga Jews, na mga byuda, specifically, sila ay mga nagreklamo over sa mga uh, Hebrewic naman na mga byuda na nagsasalita ng mga Aramaic. 'Di ba? Yung nagreklamo yung mga nagsasalita ng Griego. Kasi hindi na sila napupukasan at hindi sila nababahaginan halos nung uh, ikabubuhay or pagkain nga po no itong mga time na ito. And then sa ano po yun verse 1, yun po, di ba? Kung babalikan natin, ano po ang sabi doon? Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, sa ano po yan, Gawa chapter 6. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo ang mga Helenista. Sinabi nila ang mga byuda ng pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Yun po ang naging problema doon. And nakatulong nga po, 'di ba, yung mga role and function po nung later on na binanggit dito ng mga lingkod na pinili, 'di ba? Yung mga pinili doon, yung sila 7 lalaki po na ginagalang. 'Yon. And then dito po sa kasunod, ano pa mapapansin natin doon? 'Di ba, bukod sa problem, pangyayari sa event na 'yon, meron din pong solution na binigay. Yung sa verses 2 to 4, 'di ba? Yung 12 apostol, napansin nila na hindi na nila kaya yung pagmamanage sa pamamahagi po ng mga pagkain at pangangailangan doon. Pero, 'di ba, nakita nila yung problem, but still meron silang focus. Yung primary focus nila is to pray at ipamahagi po, i-minister yung word of God. Kaya sinabihan nila, 'di ba, sila yung nag-instruct sa congregation na mamili po ng ilan? 7 lalaki na may magandang reputation, full of wisdom and guided by the Holy Spirit, na mag-take charge sa duty po na iyon, sa pangangailangan, sa problem. Ano po? Sila ang mga pinili na lingkod. But ay mga pinili po na iyon is still good. Ayan, dumidilim na po. Still good. At dito po tayo sa labas kasi maingay po. Sa loob ng bahay, sa loob ng church. Medyo maingay po kasi may mga gawain busy ang mga tao. Kaya dito po tayo sa labas. Kaya bear with us na lang, makinig na lang po tayo sa ating pag-aaral po ngayon. Yun po sa verse 2 to 4, di ba po, yun yung naging event. Pinapili sila ng 7 tao na matutuwid, maayos, marangal, full of wisdom, and anointed by the Holy Spirit. Next, nangyari nga yung selection, di ba po, na pinili na nila yun, yung 7 man, which is sina Stephen, di ba? Kasi noted siya for being full of faith and ng Holy Spirit po. And then, sina Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas. Galing po sila sa Antioquia. Ay, lalo si Nicolas po. And then, yung next selection, iba pa yung selection sa appointment. Pinili po yung 7 na ito ng mga apostol at sila po ay pinanalangin. Di ba po? Nilayihan sila para official po sila na ma-appoint sa mga gagawin po nila sa kanilang tungkulin. Kagaya po sa early church na iyon, na event doon, kagaya rin po sa present church naman natin ngayon, di ba, global, nangyayari po o ginagawa po itong appointment. Di ba po, kilala naman natin, kung maalala nyo, yung buhay na ni Esteban, di ba po? So, siya ang martir na namatay dahil sa kanyang
devotion and love sa ating Panginoon and sa desire niya na maibahagi po ang salita ng Panginoon sa buong mundo. Yun nga po yung maganda, yung magandang balita. Yun po, doon po, sa story na yun, maano po natin yung sa deaconship. Ayan, sobrang dilim na. Pwede ko ba tong ano yung brightness given ng aking phone? Ayan, mataas na pala. Yun po, di kaya. While recording, please bear na lang po sa ating dilim na wala tayong makita. Still, God is good. Ayan po, di ba, sa dalawang meaning ng servanthood. In Greek, one is doulos, which is yung slave. Direct translation is being a slave, servant, or alipin. Later, pangalawa, yung diakonos, focuses on the act of serving rather than a state of ownership. Kasi, di ba, usually pag naano natin yung word na servanthood, negative siya. Di ba po? Pagiging alipin, ownership, ibig sabihin may-ari sa'yo. But, in the context of Christianity, di ba, tayo po ay nasa ownership na ng Panginoon. And then, dito sa isang word pa, na meaning niya in Greek, yung diakonos nga po, di ba, waiting tables. Ayan, servant, lingkod po ng Panginoon. Which is focuses on the act of serving. Yan po tayong lahat, nasa loob ng church. Tayo po ay naglilingkod, mapaloob man po or outside ng church. Hindi man po tayo literally na anointed and selected, appointed sa role po ng pagiging deacon, but we as a Christian, di ba, meron tayong iisang common goal, which is to serve God and to serve others, di ba? To love God and to love others. How can we express yung love natin sa Panginoon at sa kapwa natin? Yan po, una is by ministering them ng salita ng Panginoon, di ba? Kasi ano po ba ang salita ng Panginoon? Ano po ba ang dulot niya sa bawat isa? Kaligtasan at buhay po. Once that they have received it, sa buhay po nila, sa kanilang mga buhay, sinapamuhay po nila ito, mga narinig po nilang salita, di ba po? Sa event po dito sa Acts chapter 6 verses 1 to 7, na pagpili about sa pitong wise man, mga magiging lingkod, di ba po? Napaka-importante nito, kasi tayo, even tayo na naman ay mga lingkod ng Panginoon, di ba? Pinili ng Panginoon even before tayo na sa mga pupunan pa. We are created in the purpose of God, which is to serve Him and to serve others na hindi pa po naabot o nakilala sa Kanya. So, ayan po, mga kapatid, nakikita niyo pa po ba ako? Ayan, okay pa, visible pa po, at most importantly, audible pa po ang sharing ng Word of God kahit ngayong gabi na. Kaya tayo po, unawaan natin po yung sharing about dun, though ito ay maikli lang, di ba po? We are also like them. Tayo po ng mga lingkod ng Panginoon, lalo ang mga nagbabahagi na, di ba po? Tayo ay kinaid ng ating mga leader, pastors, mga pinuno sa iglesia, at lahat higit ng Holy Spirit na siyang nasa ating lahat. Kaya't nakakayanan po natin ang mga bagay na ito, yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, di ba? Di ba po? Yung pag-ibig, pagmamahal sa kapwa po natin. Kaya't pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat ng ibinibigay niya. He prepared us po sa mga bagay po na ito. Di ba po? Kung tayo ay tinawag niya sa pagiging isang lingkod, magtiwala po tayo na tayo tutulungan niya upang magampanan po natin ang mga bagay na ito. Diba po? How can we serve others po ba inside and outside ng church? By leading them.
in Christ by uh, letting them feel yung love, 'di ba, ng Panginoon. Tayo ay maging daluyan ng pag-ibig ng Panginoon, daluyan ng pagpapatawad ng Panginoon, at daluyan ng pagpapala ng Panginoon. 'Di ba po? Maranasan nila yung love ng Panginoon through our lives. Maranasan nila yung kabutihan ng Panginoon through our lives. Yun po ay isang uh, act of service na mabuti po at kaya po nating gawin po talaga sa kapwa natin. Kaya yun po, ngayong gabi naman, dahil gagabi na talaga, tayo na po ay dumako sa ating closing prayer. Hopefully visible tayo sa dilim kasi tayo nasa likod tayo na area, kaya andito po ang dilim. Yan, tayo po ay dumako na sa ating closing prayer. Lord, we thank you po sa araw na ito, sa gabing ito, Lord God, sa pagbabahagi po ng iyong salita, Lord. Tulungan mo po kaming lahat na nakikinig at patuloy na ikinabang dito, Lord. Mapalakas nawa kami nito, Lord God. Yung aming sense of servanthood, Panginoon, ay mabuhayan, Lord. Dahil minsan akala namin once na nabigyan na po ng positions, Lord God, ng mga lingkod mo, Lord, kami naman po ay ang maaaring paglilingkuran naman po ng aming mga kapwa na nasa baba naman po, Lord God. But that is a very wrong mindset, Lord God. Mali po yun at kasalanan po sa inyo, Lord God. We are called to serve others, Lord, as we are your servant, Lord God. You yourself demonstrated also, Lord, kahit na ikaw ay Diyos, ikaw ay nagpakababa, ikaw ay naging lingkod, Lord God. Hinugasan mo mga paa ng iyong mga lingkod, Panginoon. Ito po ay napaka laking pagpapakita po ng pagpapakumbaba, Lord God. You yourself as a God, kayo po ay naglingkod sa aming mga madudumi at mga kasalanan, Panginoon. Kaya kami rin po, Lord, ay marapat din na gawin po ito as we try to follow you, Lord God, not only in word, Lord, but most importantly, may we obey you, Lord God, na may magaya ka namin also in our actions, Lord God, and in our daily lives, Lord. Patuloy nawa, Lord God, makayanan namin, pagtagumpayan namin ang buhay, pagiging isang lingkod dito sa mundo, Lord God, na kami willing to help others, Lord God, na marami pa po ang may abot na kaluluwa patungo po sa inyo, Lord God, na sila makaranas din po ng kabutihan at kaligtasan, Lord God, na tanging sa iyo lamang po nanggagaling. Muli, Lord God, salamat po dahil nabahagi na po ang iyong salita sa gabing ito. Ikaw nawa po ang napapurihan at napasalamatan, Lord God. Dalangin ko na sa mga panahon namin ngayon, Lord God, na marami na pong kasamaan na nangyayari. Dalangin ko na patuloy mo po kaming lahat bigyan ng protection, Panginoon, and ng mas malakas pa po na faith sa inyo, Lord God, na maunawaan namin ang mga bagay na ito, na still, you are in control, Lord God, sa kabila ng mga sobrang daming nangyayaring di maganda, Lord. Still, you are in control, Lord God, sa buhay ng bawat isa at sa lahat po ng creation mo, Lord God. Lord, tulungan mo po kami sa bawat araw. Ikaw po mag-provide ng wisdom sa amin sa mga decisions namin, daily decisions, Lord. Ikaw ang mauna po, Lord God, namin isipin nawa sa lahat ng aming isipin, sasabihin at mga gagawin, Lord God. Ikaw po ma-acknowledge, Lord God, sa lahat po ng achievements na nagagawa namin, Panginoon, ng mga mabubuti po na nakakamta namin, Lord God. This all we pray, just mighty name we pray, mapatuloy nawa ang gawain na ito, na ito ay online, Lord God. Napaka-beneficial nito kasi ito ay accessible po sa lahat po ng mga lingkod mo, Lord God, not only inside the CLF, but sa maging mga kamag-anak, kaibigan namin po at lahat po ng madadaanan at makakapanood po nito, Lord God. Dahil ito po yung salita at ito po ay tunay na kapakipakinabang po sa lahat po ng tatanggap na ito. This all we pray, Lord God. May your word, Lord, makilala pa po at mapalaganap sa buong mundo. So we pray in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po, mga kapatid. Kita pa po. Bye-bye. God bless you all.